Hindi habang buhay yung ating mga alagang manok na native at saka heritage katambayan ay puro feeds na lang po yung papakain natin. Ako po, magtipid po tayo ngayon. Yung binili po natin is Tahop of Corn brand. At pinili natin yung quality. At bago ako bumili nito ng isang sako, bumili muna ako ng 2 kilo po para itry sa kanila kung gusto ba nila kainin. So ganun dapat, itatry muna natin kung type nila yung pagkain na ibibigay. May mga tahop kasi na pangit yung quality. So gaya po nito, maganda. Nasa 1.1 yung sako. Nakatipid tayo ng 400 po. Galing sa 1.5 po na F3. So yung time na po na ito ay pwede na talagang tipid sa ating mga alagang heritage. Malalaki na po kasi sila. Mahina na po silang, mabagal na po silang lumaki. So yung gagamitin natin nito ay ito na. Para maintenance na lang po natin sa kanila. At the same time para mabusog na rin po. Ang gagawin na lang po natin dito para mas maging magana yung kanilang pagkain ay maghalo po tayo ng ating King's Beta Plus po. Sa tubig po nila yung ihalo natin. Babasahin kasi natin yung tawag nito, tahop. Pero pwede talaga magpagiling ng mais para mas maganda pa po talaga yung quality. Yun nga lang, kailangan mo ng oras at kailangan maghanap ka ng mais na maganda. Yung buo pangit, may iba kasi pangit. So gaya nito maganda talaga yung grano ng ating tahop. O ganun po dapat. May manok na ayaw talaga kumain ng tahop kasi may iba na hindi gusto yung lasa. Ito na try po natin sa ating mga alagang manok, gusto nila yung lasa. So ito yung ating binili. Ganun dapat ang pagpapakain sa ating mga alaga kung mag change feeding po tayo. Yung bili po natin sa ating King's Beta Plus nasa 70 pesos. Matagal na ito maubos. Ang ano nila panghalo sa kada pakain po para at least yung ating manok may makuha din po na magandang nutrients. Tinipid natin sila pero hindi natin sila titipirin sa vitamins. Ganun dapat yung style natin sa muna tayo, maglagay tayo dito ng konti. Yan yung tubig na ihalo po natin sa kanila. Ganun lang, napakasimple po. O napakalaking epekto po yan sa ating mga alaga. Yung pinakain po natin sa kanila last time 2 kilos katambayan. Kaya 2 kilos din yung natin ibigay para may pagbasihan tayo sa gastos ng ating mga alaga. Ayan. Kagandahan kasi ay lulubo yung ating yung ating pagkain. Bibigat. Saka natin dadagdagan po ng tubig. Halo ng maayos. Sige. Para ma-distribute yung vitamins din po. Ligay po natin dito. Nasa 4 na kilo na po ito katambayan. Tingnan niyo po katambayan. Walang choice din po yung ating mga alagang manok na nakakulong. Talagang kakain po yan. Pag mga ganito na kasi kalaki yung kanilang katawan ng tambayan, pwede na po talagang tipirin po yan. Bali, na kasi yung katawan nila parang umabot na po ng 1 kilo lahat. So, kahit mabagal yung paglaki, wala problema po. Kasi gano'n naman po talaga. Ayaw din naman po natin na yung ating mga artil ay masyadong mataba. Baka maapektuhan yung kanilang pangingitlog din po. Kumbaga diet din po talaga. Sakto yung ibibigay natin sa kanila. Yan ay sigurado ito na po yung kakainin nila simula ngayon. Lakas din po sila kumain katambayan. Huwag basta-basta magbibigay ng pagkain po kung hindi nyo pa po na try sa kanila. Dapat ganun yung ating style. Dali na po ito maubos. Kahapon nga naubos agad kahit walang King's Beta Plus. Lalo na ngayon. Ganito din po dapat yung style sa pagpapakain sa kanila. Huwag bigyan po ng sobra kasi pag binigyan nyo po ng sobrang pagkain yung ating mga alaga, wala na din po yung ganang kumain. Kaya yung ibigay po talaga natin yung para dapat sa kanila yung timbang. Ito kumakain na po ito ng 50 grams kada pagkain yung ating mga alaga. O sa isang araw nasa 100 grams.
So, ganun yung ating style dapat. Para ganang-gana din po silang kumain. Hindi mamili. At yung ating dry wet feeding naman po, yan yung gustong-gusto po na basa. Basta malinis lang yung paglalagyan ng pagkainan, wala po yung problema. Dapat tinisan po talaga. Huwag po yung marumi din, baka magkasakit pa po yung ating mga alaga. Masasabi po talaga natin na organic po talaga yung kinakain nila kasi mais. At ito din po yung magandang pakain sa ating pangkarne, lalo na sa mga native na pakawala. Ang paghalo din po ng vitamin sa pagkain nila ay talagang napakaganda kasi mauubos na yung pagkain. Ibig sabihin may intake po talaga o ma-absorb po talaga nila yung vitamins na ilagay po natin. Kasi paglagay ng tubig na minsan hindi pa po maubos at mapanis po, madumihan. So ito, pagbigay pa lang po ng pagkain na may halong vitamins, wala na. Sob na po yung ating mga alagang manok na naka-take ng vitamins. Balikan natin dito katambayan kung naubos na ba yung binigay po natin. Yun, ubos na. Ubos na rin talaga. Yan, yun po. Dito sa kabila, unti-unti pa po nila. Yung mga manok po pala nating planong alagaan mga katambayan, yung pasabong, ay meron na po tayo na contact. At kung ma-close natin yung deal, baka makuha natin within this week o di ka next week. Mga malalaki na po yun. Siguraduhin po natin na makakaproduce tayo. At kung magpuproduce naman po ako, sisiguraduhin ko po na yung kaya ko lang pong alagaan. Kumbaga eksperimento muna, hindi muna tayo kumbaga paparami agad kasi hindi pa natin alam kung ano po yung pasikot-sikot sa pagbenta ng mga o pagbenta po ng mga pansabong. Kailangan muna natin pag-aralan o ganun dapat kung papasok ka sa pag-alaga ng manok. Kailangan mo malaman muna kung ano po yung mga market. Tayo baguhan pa lang po tayo, dati nga nag-aalaga po naman tayo ng mga pansabong. Yun nga lang ay matagal na po yun, nasa ilang taon na, high school pa po ako. Hindi na ako nakabalik ng pag-alaga ng pansabong. Ngayon pa lang babalik tayo. Kailangan talaga pag-aralan muna kung ano po yung mga dapat gawin sa pag-market. May na ano tayo, vlog tayo dati, ang kaibigan po natin, doon sa gilid lang po ng bahay. Mamahal ang kanyang mga alagang manok, lalo na po yung white kelso na galing kay Biboy Enriquez na babae. Nabili niya po sa halagang 50,000. Grabe ang mahal. So ganun po kamahal yung pag-uumpisa sa mga pansabong, lalo na po kung yung mga materials na kukunin po natin ay doon sa mga kilalang breeders. So dapat pag-isipan at pag-aralan talaga kung tayo po papasok sa kung ano mang negosyo, para hindi po tayo madisgasya po o madisgasya yung ating puhunan na ayaw po natin mangyari sa atin. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, i-subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Maraming salamat po pala dyan sa mga nanood po ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po palagi. Bye bye.